Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumadagdag na subscriber. No? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta't magkakasama tayo, di ba? Nakakapag-collab tayo araw-araw. Is na yun. Salamat po sa magagandang comments nyo tungkol hudo sa akin mabuhay mga bait na hipag. No? Baka bukas ko na ho mag-vlog tungkol dyan. Ito ho eh. Makikwentuhan ho tayo kay Idol Christian Esguerra ulit. Tsaka kay Senator Laila de Lima. Pakinggan natin. Puntahan natin yung issue po ng China, no? Kasi I don't know whether our viewers have realized the scale of the problem or the magnitude. Merong Pogo issue tayo ngayon, no? Alam natin kung bakit lumaganap yan. Maraming salamat po kay Tatay Digong sa pagpapalaganap ng Pogo hubs sa buong Pilipinas. Pero alam natin na nandun din yung malign. Sabi ko na sa inyo eh. Isa sa pinakamagaling na presidente si Digong eh, di ba? Tita mo. Kung hindi dahil kay Digong, di sana wala tayong Pogo. Hindi sana laganap ang Pogo rito, di ba mga boss? Napakalaki talaga ng napakatalinong presidente. Sabi nga nung iba, the best president daw. Panginoon, anong utak meron kayo? No? EGK killing, war on drugs niya, tuloy natin kay Christian Esguerra. Influence operations by China na pwedeng gamitin in the run-up to the 2025 elections or during the campaign. So kayo po on your part from LP, are you actually aware or preparing for this? Yung baka tulungan ng China ng mga kandidato para makapaglagay sila ng tao nila in key positions in government. In short, mga Manchurian candidates. Siyempre alam namin yan. That is a high possibility na may mga Manchurian candidates. That is a high possibility na ang China ay tungkol sa Manchurian candidate na sinasabi, pinag-uusapan po nila para mailalagay daw sa matataas na pwesto sa gobyerno. Ako para sa akin ang pinakamataas na Manchurian candidate si Digong. Sipin mo, kampi mo, presidente, di tuloy-tuloy lahat ang gusto mangyari ng China, di ba? President, tsaka itong si Alice Go na to, may mga picture po na kumakalat, no, mga boss. Kasama niya si Digong, kasama niya si Pildon. Napanood ko doon sa vlog ni Idol Vlogcaster, no. Matagal na walang kilala to ni Digong, to si Alice Go na to, no. Sila Harry Roque, umaamoy ni mga pangalan talaga ng mga involved dito sa Pogo eh. Na mga nakikinabang ng bilyon-bilyon, no? Mga boss, grabe ho itong to. Tama si Senador Trillanes na talagang itong bansang ito ay napatakbo ng isang sindikato. Totoo naman kasi si Senator Trillanes, di ba? Bakit? Saan ka nakakita ng presidente? Nilalahat ko na. Si Digong lang ang pinakamagaling na economic advisor in chief. At magaling na spiritual advisor. Kibulog. Walang reklamo si Juan de la Cruz nung panahon ni Digong. Walang makapagreklamo, no? Lahat mumurahin niya maski media, kamali ka ng tanong PI ka agad di ba? Iba, napakagaling talaga nung si Digong. Kumbaga sa nakuwelyo tayo, nabuli niya buong Pilipinas. Nabuli niya. Tuloy natin. Magsusuporta ng mga kandidato na magsusulong sa kanilang mga interes. And kaya nga itong nangyayari ngayon sa Pogos, ang tingin ko dyan is ginagamit talaga yan para talaga sirain yung social fabric natin. Kasi yung Pogos parang gweteng din yan. Na it corrupts public officials. It undermines rule of law. Kasi nga yung mga
law enforcers natin, yung mga public officials natin, instead of working for the interests of our country, ang dinidepensahan nila ay yung pogo. So parang ginagamit yan. Yung katulad din ng paggamit ng droga. Kasi alam nyo naman, na karamihan ng mga drug lords ay mga mainland Chinese. And then ito ngayon. At ayon kay Las Cañas, di ba? Si Digong ang Lord of all drug lords, di ba? Pero si Digong, ayon nga kay Ka-Percy Lapid, nung nabubuhay pa, basta sinabi ni Digong, baliktarin mo. Tsak yun. Kabaligtaran yung ginagawa niya sa inangak-ngak niya. Nangyari, di ba? Sa kalahin mo lumabas before election ng 2022, di ba? Gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya, padalan ko kayo ng polis. Oh. Patay, kakot. Tapos na eleksyon. Baligtad eh. Sino man dadaya na sinasabi ni Digong? Siya itong administrasyon. Di ba? So, yun ang nangyari. Within an hour, 20 million ang nabilang na boto. Tuloy natin kay Senadora. Ngayon, itong pogos, ginagamit ito para to corrupt our public officials, to bastardize our legal system, the rule of law. Kaya nila ginagamit yan. And we should be worried about that. Na parang, remember yung excited yan po yan mga boss, no? Yan yung tungkol sa pogo-pogo na yan. Marami na akong nagsasabi, hindi yung basta-basta tao, di ba? Gatchal yan. Senadora Risa Ontiveros. Na, marami na akong nagsasabi na yan, dapat ng itigil. Dahil wala namang naidudulot na buti sa Pilipinas. Doon sa bulsa ng mga ibang dyan, kaya nga yan, nagkakalabasan na ng baho kung magkano. Pati si Harry Roque, damay, may marami na politikong nakikinabang. Politiko, kapulisan, mga lahat, nakikinabang sa pogo. Oo. Naayon naman sa, perwisyo lang, ayan na, may mga torture, mga human trafficking, mga kidnap for ransom, lahat eh. Oo. Pero yun nga masabi, mga chief. Lahat po ito nasa kamay ni presidente. Wala rin mangyayari diyan kung yung maski na magngangak kayo diyan. Pag hindi nag-order sa taas. Kaya nga nakapasok 'yan, di ba? Dahil order ni Digong. Ayon kay Richard Esguerra, di ba? At yun naman talaga totoo. Siya pinapasok nga niya dahil nga malaki raw ang kikitain ng gobyerno. Di ba? Gobyerno, malaki kita, 2 bilyon, isang buwan yata, gobyerno. Ganun magsalita si Digong, gobyerno. Siya nagpapasok. Sa buong Pilipinas, kumalat yung pogo dahil inopen eh. Nilegalize eh. Di ba? Wala. Yung Kongreso naman eh, sabi nga ni Laila de Lima, stampad lang yan nito, si Digong. Payag sila, nalegalize ang pogo. Kaya yan ang tanong. Marami nang nagsasabi na walang pakinabang yung pogo kung hindi yung kabisitan ang dinudulot dito sa bansang ito. Kaya kay Marcos. Kung hindi siya nakikinabang diyan. Kung hindi niya patitigil yan, automatic nakikinabang din siya diyan. Di ba ganun kadali, mga boss? Yun lang yun eh. Tungkol naman ho doon sa EJK killing. Yung iimbestigahan sa Kongreso. Sabi rin ni Senador Laila de Lima, wala rin yan eh. Wala rin kapupuntahan yan sa usapan nila ni Idol Christian Esguerra. Bakit? Ano iniimbestigahan nyo dyan? Dapat ipatawag nyo si Duterte. Dahil si Duterte ang nag-utos niyang kill na yan. Nadibo-libo nga namatay. At isa si Bato, patawag si Bato, lahat ng involved dyan sa may double barrel pa, may tukhang pa, kung ano-ano eh. Di ba? Ano iniimbestigahan nga sa Kongreso? Sino-sino nagtatanong doon? At saka yun, lumalabas pa nga. Ang dami ko, nunudo ako eh. Yung kay Barry Gutierrez na
tsaka si Christian Esguerra rin. Ang lumalabas pa, bakit daw hindi nagkaso itong mga biktima noon pa? Sino kakasuhan? O, ang pinalalabas, ang may kasalanan pa, yung mga nabiktima. Tak. Pero tayong gobyerno to, buisit. Kaya nga pa ulit-ulit ako ng mga friend. Sana ito share nyo to. Baka may makarating ito, maski sino. Baka bigla may makapag-isip, no? Kesa uso naman yung prayer rally. Di ba? Maski mura rally na, nagiging prayer rally pa kay Digong, di ba? O, di ba? Itong mga biktima na to, doon sa investigasyon sa Kongreso, iilan lang yun nandoon eh. Lapit yata 10. Libo-libo yung namatay. Oh, anak ko, mga kung ano-ano, yung isa, nawala yung kanyang kapatid, binalot ng packing tape. Oh, tapos nakita nila, nakasubsob sa damo, mga ganun eh. Oo. Yung mga biktima ho, ano na kayo? Tulungan ninyo ang inyong sarili. Kung talagang gusto ninyo nang makakakuha kayo ng hustisya. Wala ho yan, gaya na sabi ni Secretary Laila de Lima, Senator Laila de Lima. Walang kapupuntahan niyang investigasyon dyan. Dahil parang yung investigasyon dyan, parang ipakita lang sa mata ng mundo ng ICC na hindi kayo kailangan pumasok dito dahil eto, nag-iimbestiga kami. Ba't kayo nakikialam? Kasi bakit ngayon lang nag-iimbestiga kung kailan andyan na, amoy mo na yung ICC na magkakaroon ng warrant of arrest. Yan ang isasangga eh. Tama sabi ko. Yan ang ipananangga. Oh, yan ang ipananangga. Na, hindi kayo kailangan. Nag-iimbestiga kami tungkol sa war on drugs na yan. Diba? Hindi naman masyado kailangan maraming utak dyan. Totoo lang. No? Tapos hindi na, sabi ni Atras Abante, ayaw niyang tawagin si Duterte dahil tawag dito, paggalang at respeto sa dating pinakamagaling na Pangulo. At si Bato isang senador. Putik yan, klase. Ito pa isa, naki-interest din ako dito sa vlog ni Atty. Enzo, no? Non-bailable na mga kaso, isasampa na kontra kay Goo. Ayan. Ano ito? 2 hours ago lang po ito. Bunyog, sa ating pong topic ngayon na ating pagkikwentuhan, ito pong tungkol kay Alice Goo. Sa wakas, kakasuhan na rin si Alice Goo ng mga non-bailable na mga kaso. Ayan. Bakit significant ito? Bakit importante ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang mamamayang Pilipino ay talagang umaasa na sa dami na ng mga ebidensya laban dito kay Alice Goo, sa dami na ng mga ebidensya dito kay Alice Goo, naghihintay na ang mamamayang Pilipino. So ano na? Ano nang ginagawa sa kanya? Ba't hindi pa rin siya sinasampahan ng kaso? Ang totoo, nasampahan na siya ng mga kaso nitong una. Ang DI... Ano ito mga boss Parang batang digong din kasi itong Alice Goo na ito Pogo mga friend. Pero ito na aabangan natin, no? Kung ano mangyayari sa kaso, sa non-bailable daw, di ba? At ayon kay Atty. Enzo, na napakalakas ng ebidensya na magkakaroon ng probable cause. Yan. Ngayon, kung magkakaroon ng probable cause, aarestuhin si Goo at ikukulong. Kasi non-bailable yung kaso. No bail, kumbaga. Mga boss, aray, sakit ulo ko. Yan ang problema. Kung ang dami na kasi. Anyway, siguro naman to si Alice Goo. Baka naman harangan naman banban pag-aaresto ito. Kagaya ng ginagawa kay Kibuloy. Baka yung mag-aaresto pa rito kay Goo. Halos ang tingin dito kay Goo ng mga taga-banban, Diyos na nila dahil nga galante, mapagmahal sa mga constituent niya,
Other way around, baka mawala na sa banban to at sumanib na kikibuloy sa kanyang glory mountain. Pag naririnig ko po yung mga boss, yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Putik, ginamit pa yung Panginoong Hesus, Kingdom of Jesus Christ. Kabaliktaran na naman yun. Baka Kingdom of Lucifer, ang dapat itawag dun, mga friend, Kingdom of Jesus Christ. Tinatago ang pinuno ninyo, rapist. May kaso, ang daming kaso. Non-bailable pa. Ayaw nyo ibigay ang sinasabi ninyong siraulo, ang amo nyo, na nagsasabing dadaan daw sa kanya lahat ng kaluluwa. Kundi ba naman mga baliw talaga? Mga pangalan talagang hindi. Kung mahina ang naturalesa mo, Kingdom of Jesus Christ, Glory Mountain, Prayer Mountain, puta. 50 hectares, 25 hectares, putik yan. Kaya dito mo makikita kung ano si Marcos, At yun nga, marami nang nagsasabi, taong bayan na mismo, yun na bumalik na sa ICC, maki-operate sa ICC. Pero ang maitutulong ninyo, kayo, mga nabiktima nitong war on drugs, tulungan ninyo sarili nyo. Magsama-sama kayo, meron naman cellphone Mag-contact kayo, pumunta kayo sa Diwasan Bonifacio. Dadin ninyo yung mga retrato ng mga na biktima ng war on drugs ni Digong. At doon kayo, mag-prayer rally kayo doon. Yun ang tunay na prayer rally. Total, marami naman tumutulong sa inyo mga kaparian, di ba? Lubos-lubosin nyo na mga father, lubos-lubosin nyo na, Tulungan ninyo po sila para makarating sa Malacanang na kayo pumunta. Basta may makita sa yung ba pinagralihan nila Digong doon sa Liwasan Bonifacio, doon kayo mag-rally, prayer rally kayo doon. Magkanya-kanya na kayong sandali lang naman yun. Mingi kayo ng tulong sa mga kakamping. Marami naman tumutulong kila Senador Risa Hontiveros para makarating kayo ng Liwasan Bonifacio para doon kayo mag-rally para makita talaga kung ilan libo kayo. Isang araw, iset nyo ng araw. Kasi maraming nagsasabi, 6,000 load, 6,000 mahigit daw yung Meron nang nagsasabi, 20,000, 30,000, more than 30,000. Asan? Ngayon, kung makikita yan, marami na yan. 30,000, 20,000, lalabas kayong lahat. Siguradong buhay pa naman kayo Lalabas kayong lahat at magrarally kayo sa Liwasan Bonifacio. Ang ganda po na magiging resulta niyan. Siguro naman, mababagbag na. Ang puso ni Bongbong at makikooperate na siya sa International Criminal Court. Kasi, dalawa lang nga yan, mga friend Pag hindi siya nakikooperate, ibig sabihin, protektado niya si Digong, wala nang iba. Protektado niya si Bato, lahat, wala nang iba. Tinabla niya yung mga naging biktima ng war on drugs. Ngayon, kung siya hindi siya sang-ayon sa war on drugs, na sinasabi niya na iba siya kay Digong, di ganun ang gawin. Di ba? Yung problema, si Kibulog lang Hindi pa niya maaari-aresto walang bata ni Digong ang nahipo niyo Bantag, wala rin. Tebes, wala pa rin. Nalaban pa yung Tebes, di ba? Wala. Ang masakit nga, pinagmumura ka pa. Bangag, lahat. Ang inabot mo, kung mahina-hina dibdib mo, magre-resign ka talaga sa Baste, Pulong, lahat, buong pamilya na ngayon si Sara Duterte, tinatabla ka na rin. Wala na kang unitive. Nung eleksyon lang yan. Tapos na. Talagang
inaan na sa mukha mo, dinudura na sa mukha mo na wala ka ng kwenta sa mga Duterte. His Excellency, di ba? Dinudura na sa mukha mo. Oh, hanggang ngayon wala ka pang imik yan sa sinabi ni Sara, di ba? No? Bay, ganun. Ano kalase? O, di ba? Oh. Di ka manhid nga tawag doon. Sabi mo nga ikaw dating politiko ka, si First Lady hindi politiko kaya maramdamin ikaw manhid ka na. Totoong napakamanhid mo pag hindi mo pa na ano yung mga ganyang klaseng sistema. Dinudura na sa mukha mo. Oh. Taki mo sabihin ni pinakamagaling na presidente na yan, hindi nakatapos siya pag-aaral niya, second year college lang yan. Marunong lang yan mag-English. Sa sa rally-rally, talagang kung ano-ano sinasabi tungkol sa'yo. Hindi mo masibak yung anak, pati yung anak na, diniretso ka na nga eh. Diba, diniretso ka na sa pagmumukha mo na walang unity team. Ano lang yan, nun lang, parang kunwari lang namin yun. After election, wala na, tabla-tabla na. Diba? Ewan ko. Magkulab na po tayo, no, mga boss. Ito yung Alice Goo, no, to. Suspendido, tapos may kakaroon ng warrant of arrest daw. Marami-raming popcorn pa yan. Tignan natin kung magpo-prosper yung isasampang non-bailable na kaso. Di ba, Atty. Enzo? Yan po yan. Magkulab na po tayo. Oo. Basta ito lahat-lahat to, nasa kamay ni Marcos yung bola. Oo. Hawak niya yung bola. Siya ang boss. Ang nangyayari, ibinubusabos ka na eh. Hindi ka pa pumapalag. Di ba? Yun lang yan, His Excellency. Excellency, ha? Kung nagawa ni Digong na sabi nga ni Christian Esguerra na papasukin niya Pogo rito dahil siya ang Pangulo ka ngayon, kaya mong gawin. Natablahin din yan. Natabla mo naman yung ano niya, di ba? Maka-China siya, ikaw papakita mo na hindi ka maka-China dahil nilalaban mo yung sabi mo nilalaban mo yung every inch of West Philippine Sea ay hindi sasalita, pero tayo yata ang may curfew na ron, bawal na rin, huhulihin na rin yung mga mangingisda pag tumawid doon sa kanilang 10-dash line, putik yan. Ay, magkulab na tayo. Ay, nako mga boss, maraming nagsasabi na, hindi naman kailangan sabi, nakikita naman, di ba mga boss, kung anong sama ng epekto na dinudulot niyang Pogo na pinapasok ni Digong dito sa Pilipinas, no? Daan-daan pala yan, no, mga friend, putik yan. Isang salita lang ni Digong. Welcome Pogo. Sigurado naging lahat na-legalize niya ang Pogo. Ba't hindi kayang gawin ni Bongbong? Di ba? Na i-dislegalize yan. Di ba? Simple lang eh. Kung walang pakinabang si Bongbong dyan, ganun lang yun eh. Kaya mga friend. Saka nakakita, mayroong mga underground lahat, lalo yung sa Porac, di ba? Ganun kasimple. Kaso nga, tanggalin lang si Sara, hindi pa magawa eh. Paano yan? Ang dami nang nagsasabi. Napalpak yung ini-appoint mo. Yun nga, minura ka na ng buong pamilya. Hindi mo pa rin matanggal. Ewan ko sa'yo, His Excellency. Magkulab na po tayo. AJ Reyes, shout out. Good evening, Sir Rox. Huwag mo nang pinapasakit ang ulo mo sa mga senador na bobo at tanga at may tililing. Mga pang mental yan. Sila lalo na si Boy Sile. Hindi alam ang sinasabi kasi may tililing, may sayad. Talo tayo pag tayo naasar. Huwag mo nang pinag-aaksayan yung mga senador na gano'n ang utak. Alam mo na
na bobo at tanga. Totoo yan, AJ Reyes. Ayan, yung mga senador na humaharang, kung sakasakaling ibaban ng pogo, alam na this. O, diba? Hindi sila para sa bayan, para sa kanilang sariling interest, di ba? Ganun lang kasimple yan. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karo, sa mga Roy Warriors. Tama po ba ang narinig ko na nagpapaimbestiga sa Senado yan si Boy Sile? Tama ang dinig mo. Magsasayang na naman ng pera ng bayan sa walang kabuluhang na bagay. Sa totoo lang po, yung KOJC ang dapat imbestigahan kung bakit nila hinarang ang mga kapulisan sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao. Hais, naiiyak at nalulungkot po ako sa mga senador ng Pilipinas na mga walang silbi. Kakanta na lang po muna ako nang malayo pa ang umaga bago matulog. Ay nako mga boss. Renato Messina, shout out. Gago at tanga ka Robin Hood. Kibulugan is fugitive kasi hindi siya sumusunod sa rule of law. Rule of law. Tagalogin mo kasi, Renato, hindi na maintindihan ni Kimu yan. Johnny Bigud, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Langya talaga itong si Kimu. Todo suporta kay Kibuloy at mga Duterte. Palibhasa, nakinabang siya at nalagay sa pwesto sa Senado. Only in the Philippines. Mga pulis nagpatalo sa mga tao. Sila na ang binomba sila pa ang makakasuhan. Ano ba yan, PBBM? Nakakahiya tayo sa ibang bansa. Baka sabihin kayang-kayanin na lang ang batas dito sa Pilipinas. Totoo yan. Galing mo, Johnny Bigud ka eh. Kaya nga kawawa si Juan de la Cruz eh. Oo. Binubuli na ng China, binubuli pa ni Digong itong gobyerno. Walang imik si Marcos. Alberto Olayer, shout out. Karoke, kung sa panahon pa ni Digong Duterte, sa nangyari kay Kibuloy, kung sa ibang tao tatawagin na niya si Bato de la Rosa, tukhangin mo na drug addict naman yan, Karoke. Kung ako ang tatanungin, ipako si Pastor Apollo Kibuloy sa Glory Mountain, Karoke. Totoo. Ang puti ko. Kung tanga ka talaga eh, mahina naturalesa mo eh, puta. Talagang pucha, kabanal-banalan yung mga pangalan, ano? Glory Mountain, Prayer Mountain, Kingdom. Putik yan. Tapos ginagahasa yung mga babae doon, no? Yung mga miyembro niya ginagahasa, ano? Putik yan, no? Tsaka ang lalaki, no? 50 hectares, 25 hectares, putik yan. Grabe, no? Kapanindig balahibo, mga boss. Oo. Baka pag yan talagang pinasok yan, marami silang makikita dyan na ikagugulat nila. Pag yan ang talagang sinerts yan ng puspusan, kaya nakabantay yung yun yung mga humaharang na yun. Hindi, talaga na yun. Yun ang mga pinapakain nila ng mga kanilang mga tauhan talaga. Yun na mismo. Doon na sila nakatira sa Prayer Mountain, Glory Mountain. Doon na sila mismo nakatira. Doon na sila. May mga kasamang anak. Doon na sila talaga naninirahan. Oo. Yun, siguro yung iba doon, yung mga rebel returnees na sinasabi ni Matabato, nakasamahan nila sa hit yung mga Davao Death Squad. Di ba? Oh. Kasi ang dami. Kaya bumabalik ang isip ko doon sa si Senior Aguila, ganun na rin yun eh. Oh. Ganun na rin yun, di ba? Paglalaban nila si Aguila, oh. Mahal namin ng pastor namin. Walang kasalanan ng pastor namin. Hima-hima. Asa na yun? Mukhang nawala na sa balita kung ano nangyari doon kay Aguila na yun, ha?
Yung siya raw ang reincarnation ni Santo Niño, putik yan, oo. Puro kabaliwan no, mga demonyo, magtatago sa... Shelly Jaser, shout out. Ayan, Kibulok, hamon ka ng hamon, nakasuhan ka na lang. Ngayon, may kaso ka na, hindi mo na maharap. At ngayon, daig mo pa ang daga kung magtago. Ito talaga si Kimo, halatang sa Duterte lang dilingkod. Yang ibang lupa ng KOJC na yan, karaoke, binili ni Gibbs ng sapilitan sa mga kawawang katutubo. Yun ang bali. At may namatay pa nga, sabi ni Engineer Toto Kausing, matatakaw sa lupa, dyan din naman sila mapupunta. Aanhin naman nila yung mga kayamanan nila kung galing naman sa masama. Wala na yun, Shirley. Basta importante, nakatihaya sila, nabubuhay sila ng mga ginhawa dito sa lupa. Ayon nga kay Digong, hindi mo pa nga alam kung may Diyos di ba? Basta siya, hindi siguro yung mga tao na yan, hindi sila niniwala. Basta parang pag namatay sila, ganun na, tapos na. Ganun lang yun. Ganun lang ang mentalidad ng mga yan. Kaya habang pwede pa silang lahat ng kung kaya nilang magpasasa dito sa habang sila nabubuhay, gagawin nila. Ganun yun mga friend Ted, shout out Ted. Karaoke, magpapaimbestiga ba si Kimo tungkol sa nangyari sa unsyaming pag-arrest kay Kibuloy sa Davao in aid of legislation? Siguro ang magiging batas dyan, kung magkakaroon, ay alisin ang mga katulad ni Kimo sa Senado upang maiwasan ang paggawa ng batas na parang sa tanga. At ipagbawal ang pagsusuot ng full battle gear sa mga pulis kung magpapabomba lang ng tubig. Alis ka nga dyan, Kimo. Wala ka sa ayos. Totoo. Kala di Baya, shout out. Skyflakes and Cokes, niya. Alam mo itong mga pobreng espiritu ng mga katutubo ay bibigyan mo lang ng Skyflakes at Coke ay ayos na. Ibibigay na nila ang kanilang lupain. Ganon kasimple ang mga katutubo natin. Tapos kapag kukuhaan pa na, dito rin naman kayo titira Paaayos ko lang. Di ba kalat ni? Papagandahin ko to para hindi kayo dito rin kayo sa loob pag natapos na to. Dito na rin kayo titira. Kaya ngayon, yung katutubo, yun ang mga alila ni Digong. Tama ni Kibuloy doon. Papakainin lang niya yun. Ayos na. Di ba? Baka hamburger pa. Di ba? Wala silang problema sa pagkain. Doon sila. Magsilbi sila kay Kibulog. Kaya kagaya niyan, wanted nga si Kibulog. Pag nawala si Kibulog, wala na magpapalamon sa kanila. Di ba? Tuloy natin kikalat ni. No? Basta kabayo, mabilis tumakbo, patay tayo dyan. Wala na si kabayo. Hello, Miss Akira Milus. Good night and be well. Bakit may sakit ba si Akira, kalat ni? Shout out, Akira Milus. Kalat ni Baya ulit to. Good evening, karaoke. Araw man o gabi, tirahin mo pa rin, karaoke. Regards, Mahaber. Okay lang si Mama. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Hay nako, yung senador nakimuna yan. Napakabobo niya. Hindi ba niya alam ang pinagdadadada niya? Hindi nga. Yung mga pulis nga ang hinaras dyan. At sobra namang ang sip-sip. At para bang pinapakita niya ang Kibuloy. Pinapakita niya ang Kibuloy na yan ang kanyang amo. O magkano kaya napakinabang niya dyan. At kulang na lang, ipain na niya buhay niya. Ipain niya buhay niya dyan. Akala niya bida siya o hero. Kakahiya ka, senador. Umalis ka na dyan at malaki kang kahihiyan dyan sa Senado. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Basta si Kimo, Pilipinas, wala kayong aasahan kay Kimo. Huwag kayong tatanga-tanga. Sinabi na nga ni Kimo na pag si Duterte na-aresto ng warrant, nabigyan ng na aresto ng ICC
ay siya ay sasama. Sa bunganga niya nang galing yan, mga friend. Hindi siya papayag na hindi siya sasama sa dahig. Sa kulungan, sasamahan niya yan dahil ayon kay Kimo, sanay naman ako sa Oblo eh. Tsaka sigurado masarap ang pagkain doon. Di ba? Sinabi mo yan, Kimo. Kaya sinasabi ni Kimo, wala ho yan. Si Kimo ay tapat at maglilingkod ng lubos-lubusan kay Digong and Company. Yun lang yun. Naitaman ang gugulo lang sa Senado. Gaganong-ganon ng bigote. Si Kimo talaga, pansa ko niya si Kimo, totoo. Magaling yan. Sa komedyante, magaling din yan. Simple lang magpatawa yan di ba? Tangang buhay ito. Librado Ludovico, shout out. Kung ano-ano pinapaimbestigahan mo, si Dutay ang upakan mo at bibilib pa ka ako sa iyo, Bigote Padilla Padilla. Sir Honorable blessed Saturday morning karaoke and to all Rocky Warriors watching from Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin, friend. Ito, mainit. Elizabeth Iscari ulit, Ito pa, Sir Rox. Magpapasesyon daw siya sa Senado sa pagbigay ng mga pulis ng warrant dyan sa Kibuloy. Utak ipis ata itong Kimo nito. Sumobra ang katangahan. Bumalik ka kaya sa grade 1 at baka may matutunan ka dyan. Patay tayo dyan. Ikaw naman kasi, Kimo, huwag ka na kasing mag-alalito, lapit ka na lang. Less talk, less saliva. Marilo Pabianak, shout out. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Just want to greet also sa inyo Tyrox, sa mga tatay na ka-warriors. Happy Father's Day. Sa iyo na rin, Kimo, kahit na stress na naman ako sa plano at ang tanong po, patulan kaya ng new Senate President, walang utak talaga. Magsasayang na naman ng oras, pondo ng bayan ang gagawin niya. Yung pogo ang tutulan mo, Kimo. Yan ang legacy ng itaydigs mo. Kailan ka ba magmamature dyan? Ay, wawa talaga bansa natin sa mga ito. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Ay, Marlo. Tayo dyan. Alam nyo, maski problemado ako dito kay Grace Chick sa ina to. Masaya ako, sa mga comments nyo, mga friend. Totoo lang, ha? Ang gaganda di ba? Tsaka medyo masaya ako. Walang nakapasok na tanga ngayon, Anyway, pag nabasa kong tanga, binubura ko na Baka makita nyo patulan nyo pa. Cassandra Daisy, shout out. Anong natutunan natin sa palpak na paghuli ni Kibuloy? Search warrant at warrant of arrest ang dapat na ipinakita sa mga kulto na yan. Yang naging illegal ang ginawa ng mga kawawang sundalo natin dahil pag warrant of arrest lang, sigurado ang intelligence ng Marcos administration na nandoon si rapist, hindi sila sigurado kung nasaan ang suspect. Kaya sabay-sabay sila sinalakay, kaya labag sa batas yan, warrant of arrest. Kung search warrant, legal ang ginawa nila na pagsira sa mga gate. Hindi kasalanan ng mga sundalo natin yan. Kung incompetent na pangulo dahil pure sure na brief siya tungkol sa plano na hulihin si Manyakis. Kaya malakas ang loob ni Padilla na mag-imbestiga sa Senate. Alejandro Bidad, shout out. Tarok, Happy Father's Day. Kimo at Toba at Bato, pareho utak. Senate investigation, mga ulul, pera ng taong bayan ang gagastusin ninyo.
lamunin ng hindi ninyo gastos. Karox, nasaan yung nagsabi na best president si Mau Diggs? Hindi ba na dinagdagan? Best president talaga 2016 to 2017, 2020 plus ang nagurgur Mario Joseph. Elvira David, shout out. Panay kabubuhan niya si Robin, dapat alisin na yan sa Senado. Pwede mo bang alisin yan? Impeachment dapat yan, di ba? Pwede siguro, do. Oo, dapat impeach na talaga yung butik yan. Marlene Morales, shout out. Tanggalin na si Robin Bato, Bongo, Tolentino, Lapid, Aimee, sa Senado. Isama na si Waiter Escudero, Kapit Tuko. Patay tayo dyan si Marlene, mainit ulo. Marlene ulit, oh. Tanggalin na rin si Robin Bato, Bungo. Nabasa ko na pala to. Elvira David, oh. Mukhang tanga lang si Robin. Nagmamayabang. Wala naman alam. Masabi lang na active siya. Jane L, shout out, I bet si Rox hindi makakapag-file ng demand ya si Dutz. Kasi, di ba na manunumpa ka sa harap ng prosecutor? Kaya kailangan niyang lumabas sa kanyang lungga. Takot yan lumabas at baka matiyempuan siya ng ICC, di ba si Rox? Oo, prosecutor. Prosecutor nga siya Jane Di ba alam, prosecutor yan? Si Gongs D, Al Olalia, shout out. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. Happy Father's Day. At sa lahat ng tatay. Salamat. Happy Father's Day sa inyo, mga boss. Habang ang mga nailuluklok natin sa kapangyarihan ay mga abnormal. ang pamumuhay ng karamihan sa atin ay hindi normal. Patuloy na magdurusa sa Pilipinas kung mahal. God help, save and bless us, mga ka-warriors. Raul Villanata, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. May sakit pala ang inyong hipag. Naway matuluyan na. May sakit pala ang inyong hipag. Naway matuluyan na. Nagumaling sa kanyang karamdaman. May kadugtong pala yun. Hindi naman natin wish na masama ang sa kapwa natin. Totoo yan, Raul. Tsaka napakadali kung matutuluyan siya ngayon. Dapat tumanda siya. Sana Gristing Sai, umabot ka ng mga 120 years old, ha? Roll Villanado ulit, oh. Overkill daw. Palibhasa, sanay sa riding in tandem itong tandem sila Digong nyo at Kibulok. Kaya pag tamang proseso, nagtataka sila. Totoo yan, Raul. Raul ulit, oh. Ano ang batas na point of legislation, ha, Binoy? Pelabot, shout out. Happy Father's Day, Sigaros. Salamat. Pe ulit, oh. Baliw talaga yan si Robin. Tagal na. Brent Shervin sa Peda, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo, mga boss. July 7 Alcantara, shout out, ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Eman Escalona, shout out, ha. Joe Flores, my friend, where na you? Menopause, shout out, menopause. Mga ano po yan sa yung unang-unang team alapaap namin. Oo. Nung bago pa lang ako nagbo-vlog, yan yung mga matatagal na yan, sila Kaalaat ni Baya, yan. Oo. Sito. Sila Lloyd Aclaro, yan. Sino ba yung Kaalaat niya, yung maganda, yung anak-anakan ko? Si Shay Inc. London, UK,
Nagalit yung kalat ni si Shay. Kasi bongbong pala siya. May nagtampo. Oo. Oo. Ay, Shay. Tuloy natin kay Prince Shervin. Impong Basyang Team Tia Deli, bumabati po ng magandang buhay sa iyo, Sir Rox. At sa buong Team Rocky Warriors the Great. Mabuhay mula po sa bundok ng Tralala, Pataytayan. Lahat po ng malulupit na ganap, daanin po natin sa good positive vibes. Wala na po tayong magagawa, Sir Rox. Sa mga taong nabubuhay po sa puro pagkukunwari at kasinungalingan. Talamak po ang kasamaan po sa kanilang mga budhi. Kaya kailanman po, Sir Rox, di po tayo makakaahon-ahon sa pagtatagapay. Kasi wala pong tamang direksyon ang nagdaan at pangkasalukuyang pinuno. Totoo yan. Puro lang po dramang palabas at pinaglululoko lang po tayo ng yawang hinduropot na yan, Sir Rox. Ang tanong, meron na po bang nahuli kahit isa sa mga kriminal na akusado? Kahit 100 batalyon pa pong sundalong kanin ang ipadala mo, Sir Rox, para hulihin daw yung mga fugitives. Puro palabas na kengkoy lang po palagi ang ending. Totoo yan. Mas malamang sa hindi, Sir Rox, yung nanghuhuli pa ang nabaligtad at gusto pang kasuhan ng mga yawang kurimaw. Ewan nga ba, Ate Adele, oh? Parang ano yun, oh? Parang mga tanga lang. Buisit. Yeah? So, anong mga katangahan po yan, Sir Rox? Kung pulis patola, sundalong kanin, meron po tayo. Pero, daw, Sir Rox, bumabaha ang puro confidential funds. Nasaan yun? Bilyon-bilyon. Pero puro mission incomplete. Nako baka di ako makapagpigil, Sir Rox. Pupurgahin ko ng kanin ng kamote yung ating mga yawang pulis patola at mga sundalong kanin. At nang magising yung mga alaga nilang kontrabulati sa utak. Mga buwisit, mga puro wala kayong silbi. Wala kayong alam. Gagalit na naman siya. Wala kayong alam kundi sumunod sa utos ng mga lolo ninyong lawlaw ang lubot, mga utak ipis. Ito, di pa kayong ng mga sundalong langgam. Palaging, daig pa kayo ng mga sundalong langgam. Palaging may napapala kasi matino ang namumuno at nasusunod. Mga lecheng yawa, mga buisit. Naginit na ang ulo nito. Ano to? Alberto Canicosa. Welcome to the club. Bopols na senador at abogado ng mga kriminal. African Sai, shout out. Christian Cheng, sabi ni Father's Day greetings po sa inyo, Tatay Roque. Isa pa po itong Suklay Padilla. Paimbestigahan mo mukha mo. Iisa lang talaga ang hibla ng ugat ninyo sa utak ng mga zombie na rapist kibudoy. Christian Cheng ulit Pinuputok ng butsi mo, ay move Padilla. As if naman nahuli ang isa sa boss amo mo. Kunwari ka pa, if di mo pa alam, tactics nyo yan. Alam nyo sa mga sarili ninyong mga zombies ni rapist kibudoy na wala naman talaga dun sa paraiso niya ang puganting rapist na boss amo mo. Christian Cheng ulit
Matagal nyo nang isinapeti Bad Boy Bigote Padilla ang Panginoon nyo. Yung isinasagawang pagdinig noon sa Senado about sa mga kaso niya. Sa totoo lang, unti-unti niya nang sinisafety si impostor na pastoran. Then, kunwari may paiimbestigahan ka pang nalalaman. O, itong si Kimo, kala mo, Kimo! Sa tanga lang lulusot siya, style mo, boy. Yung daming tanga, kaya nanalo ka. Number 1 pa. Utik yan. Christian Cheng ulit, oh. Alin po tayo, if ang dinayang presidente ang nakaupo dyan sa pwesto, nako, si Raypis Kibuloy at Dr. Paning, nakaupo na rin yan sa kanilang posisyon. Pero sa ngayon, I don't so na ma-ICC yan si killer former President Dugong. At yun naman pong skandal ni Chislam, magkasalungat po ang ating opinion dyan, Tay. Dahil talagang sabi ni Lam, huwag mo nang patagalin glass of wine mo, Cheese. Lulumutin yan, akin na lang. Bye for now. Ingat po tayo, patay tayo dyan. Ay, mission accomplished mga boss. Oh. Hanggang bukas po muli. Oh, sana naging masaya kayo Naging masaya ako totoo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Yan po talaga Wala po tayong pagkakapitan. Mukhang malabo pa sa tinta ng pusit itong administrasyon itong si His Excellency, no? Pero meron pa ring chance kung ICC makiki-operate siya. Oh, dalawa lang yan. Wala namang iba, di ba mga boss? Pag hindi siya naki-operate sa ICC, itong gobyerno na to, si Digong ang amo niya. Wala nang iba. God bless po mga boss. Good night.